Amen. So, nung last time po talaga is, parang sabi ko, nakakapagod Lord eh. Kasi parang minsan, sunod-sunod din kasi alam ko naman po na kanya-kanya po tayo ng mga batas in life, no? Kahit hindi naman po yung sabihin, pero kanya-kanya tayo meron. So, sometimes, nakikita tayo sa church na malakas, masaya, pero deep inside, hindi natin nakikita yung bawat isa na may mga mabigat na talaga pinagdadaan. And then, parang na-remind lang din ako na kahit gano'n ka kapagod, bumalik ka lang sa promise ni Lord. Tapat kasi siya eh. Tapat siya sa kanyang mga pangako. So, gusto ko na i-share din sa inyo yung promise na to ni God, na when God promises, God also performs. Amen? So, basahin po natin sa Romans 4:18-21. So, meron po akong nilagay dyan. Ang liit pala. Sorry na. Sa Romans 4:18-21, sa NIV version po, sabi po dito, against all hope, Abraham in hope believed and so became the father of many nations. Just as it had been said to him, so shall your spring be. Without weakening in his faith, he faced the fact that his body was as good as dead. Since he was about 100 years old, amen, and that Sarah's womb was also dead. Sabi po sa verse 20, yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God, being fully persuaded that God had power to do what He had promised. So basahin ko po din sa inyo sa Tagalog. Sabi dito, sa kawalang pag-asa, sumampalataya si Abraham na umaasa, at sa gayon siya ay naging ama ng maraming bansa. Ito ay ayon sa sinabi ng Panginoon na magiging gayon ang iyong lahi. Hindi nang hina ang kanyang pananampalataya. Amen? Sa kabila ng katotohanang maituturing na patay na noon ang kanyang katawan, palibhasa ay halos 100 taon na siya at baog pa ang kanyang asawang si Sarah. Verse 20, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang pinatatag ng kanyang pananampalataya habang niluluwalhati niya ang Diyos. Lubos na nagtiwala si Abraham na kayang tuparin ng Diyos ang kanyang ipinangako. Amen po. So, saglit po tayong pumikit, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Lord, maraming salamat po. Pagpalain po ang iyong salita. Pagpalain mo po ang mga taong naririto na nakakarinig ng iyong mga salita, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa pagsama mo sa amin sa umagang ito. Salamat po sa pagkilos mo sa lugar na to at sa buhay ng bawat isang naririto. Maraming salamat, O Diyos, na kami ay malayang makapakinig ng iyong mga salita na buhay at nagbibigay ng buhay sa mga napapagod naming puso, sa napapagod naming katawan at isip, O Diyos. Maraming salamat po na ikaw yung Diyos na nangako at kailanman ang mga pangako mo ay hindi mapapako dahil ikaw ang Diyos na tapat, Diyos na dakila sa lahat at ikaw ay karapat-dapat naming papurihan, Panginoon. Salamat po sa katagumpayan, Panginoon, ng araw na ito. Salamat po sa biyayang dala-dala ng araw na ito. Panginoon, sa aming pong pakikinig, patuloy ka pong sa amin ay magsalita. Ikaw lamang po yung makita sa aming mga buhay. Ikaw yung maitaas sa pulpito na to, Panginoon, at ang kadakilaan at ang kaluwalhatian mo ay maitaas sa kalagitnaan naming lahat. Sa iyo lamang po lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, katulad po nung binasa natin dyan, no? Dyan sa Romans 4:18-21, hinayagay po dyan ni Apostle Paul yung extraordinary faith ni Abraham. Amen? Na even when all hope seemed lost, so parang wala ng pag-asa dun sa sitwasyon nila, na patuloy na naniwala si Abraham na kayang gawin ni Lord yung promise niya sa kanya. Amen? Na magiging father of many nations siya. Amen? He didn't weaken in his faith despite na matanda na siya. Amen? Na baog si Sarah, yung asawa niya. Makikita natin din yung physical limitations. Na sa kabila ng mga physical limitations, patuloy siyang nagtiwala
na kayang gawin ni Lord at gagawin ni Lord yung pangako niya sa kanya. Sabi doon, hindi siya nag-doubt. Sa halip na mag-doubt, anong ginawa niya? Lalo pang tumibay yung pananampalataya niya. Amen? At nagbigay siya ng glory sa ating Panginoon. So he was fully convinced that God had the power to do what God had promised. Amen? So today, I pray na bawat isa sa atin maging fully convinced. Amen? Na kung ano yung sinabi sa atin ng Panginoon, gagawin niya yun. Amen? So, ngayong umaga, patuloy natin palakasin. Amen? Yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng patuloy nating pakikinig. Amen? Sa mga pangako ni Lord sa atin at sa patuloy na pagdedeklara with full conviction of our faith that He who promised, He is also able to perform. Amen po? So, first slide po, Kuya Francis. Next slide. Hope against old hope. So, dito po, tawag dito, hihimay-himay po natin siya for verses lang po siya. And dun sa 4 verses na yun, napakarami po natin pwede matutunan, napakarami pong word ni Lord na pwede natin makuha dito sa verses na to. Sabi dun, 4:18, against all hope, Abraham in hope believed, and so became the father of many nations. Just as it had been said to him, so shall your offspring be. So kahit walang dahilan, or kahit wala nang basahan para umasa, amen? Umasa pa rin si Abraham sa Panginoon. Amen? So, naniwala siya kahit wala nang, sabi nga doon eh, when against all hope, parang kahit wala nang pag-asa, naniwala pa rin siya. Sipin mo naman kasi, 100 years old na si Abraham that time. Amen? Tapos baog pa si Sarah na matanda na rin. Diba? Ang pangako ni God sa kanya, magiging father ka of all nations. Paano mangyayari yun? Matanda na rin sila. Amen? So, imposible na magkaanak sila. Pero, anong ginawa ni Abraham? Nanalig siya sa Panginoon. Amen? Nung binasa ko ito, parang, ilang taon ba naghintay si Abraham bago ma-fulfill yung promise sa kanya ni Lord? Ilang taon po? Ilan? 100 nung dumating si Isaac. Pero kailan nangako sa kanya ang Panginoon? 75 years old siya. Nung sinabi sa kanya ng Lord na magiging ama ka ng maraming lahi. Pero nagkaroon lang ng fulfillment yung promise nung 100 years old na siya. Amen? Hindi madaling maghintay ng 25 years. Amen? Marami sa atin naghihintay. Amen? Kaya lang ngayon kasi mga mainipin ang mga tao ngayon eh. Magantay ka lang ng konti, parang kakapagod ng magantay. Parang isipin mo how much more si Abraham na 25 years. Inintay niya. Amen? Yung promise ni Lord na mangyari sa kanya. Amen? So makikita po natin yung sa Genesis, ayan, 12:1-4. Doon tinawag ang pangalan niya pa nun Abram. Ang tawag sa kanya ni Lord. No, sabi din sa kanya ni Lord, I will make you into a great nation. Yung edad dun ni Abraham is 75 years old. And then, sabi dun, Abraham was 75 years old when he set out from Haran. Dun sa Genesis 25:1-5, dun ipinanganak si Isaac. Amen. Siya yung anak ng pangako. Amen. So, 100 years old nung dumating sa Isaac. So, 75 years old, tapos 100 years old, yung katuparan ng pangako. So, 25 years ng pag-aantay. Kaya natin yun. Amen. Amen. Kakayanin. Amen po. So, sabi doon, 25 years yung pag-aantay, hindi madali. Amen. Hindi madaling mag-antay. For sure, maraming pinagdaanan si Abraham and Sarah during that 25 years ng pag-aantay nila. For sure, katulad natin, sa ating waiting season, may mga seasons of doubt din sila, for sure. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Amen. Di naman perfect, no? Pero yung sa paghintay nila may mga seasons of doubt, struggle, and even may mistakes pa nga. Amen. May mistakes pa silang nagawa while waiting dun sa promise. And that is yung si Hagar at si Ishmael. Amen po?
Ano yung pagkakamali na yung parang mistake na nagawa ni Abraham and Sarah nung time na yun? Yung dahil naiinip sila, yung maid servant nila na si Hagar, no? Yun yung pinasiping niya kay Abraham para magkaroon sila ng anak. Kasi nga, ang tagal nung promise ni Lord, paano nga iyon mangyayari? No? Nung matagal nang walang anak si Abraham at Sarah, no, nagduda sila sa pangako ni Lord. Tao lang din naman din kasi sila katulad natin. No? Na sometimes, nagdududa tayo na, mangyayari pa ba to? Ako na nga lang gagawa. Ako na lang gagawa ng paraan na to. Kapag minsan naiinip na tayo, no? So, dahil sa katagalan ng pag-aantay nila, nag-desisyon silang gumawa ng paraan sa sarili nilang kaparaanan. And yun nga yung pagsiping ni Abraham kay Hagar. Amen? Pero, sa kabila ng yun ay idea po ni Sarah. No? Taking matters into their own hands. Na parang, gawin na natin to kasi wala pa yung bigay ni Lord. Amen? No? Sabi doon, dahil dun sa maling desisyon na yun, no? May mga conflict na nangyari. Amen? Tama ba? Ang naging resulta nun, nagselos si Sarah. Amen? Kasi nagkaanak si Abraham kay Hagar, no? So, sabi doon sa Genesis 16:4, when Hagar knew she was pregnant, she began to despise her mistress. Sabi doon. So, nagsimula yung tension sa family, nagkaroon ng conflict. Amen? So, nagkaroon ng conflict doon sa plan ni Lord para kay Abraham. Amen? And, pinanganak si Ishmael. Amen? Hindi siya yung child of the promise. Mahal ba ni Abraham si Ishmael? Mahal na yun, anak niya yun eh. Pero hindi siya yung anak na pangako ng Panginoon. Amen? So, plano ng Diyos, magkaanak sila ni Sarah mismo. Amen? Hindi sa shortcut or sa sarili nilang kamamaraan. So, side lang. So, anong makikita natin, matutunan natin dun sa mistake na yun ni Abraham and ni Sarah? Number 1 is, God's timing is not always quick, but it's always perfect. Palaging hindi madali, palaging hindi agad nandiyan, pero perfect. Amen? Yung timing ni Lord. So, minsan kasi, pag naiinip tayo, gusto na natin unahan si Lord eh. Tagal mo Lord. Amen? Ako na lang, kaya ko na to. Pero madalas, mas lumalaki yung problema natin kapag mas ginagawa natin sa sarili natin kaparaan. Pag di tayo naging, mas napapahamak tayo. Tama po ba? Pag hindi natin hinihintay ng Panginoon. Amen? So, faith means trusting even when it takes time. Amen? So, si Abraham and Sarah, naniwala sila. Pero, like us, may mga moment pa rin ng kahinaan. Amen? Kasi kahit naman sino, no, hindi naman tayo pinangakuan ng Panginoon ng problem-free life. Diba? May times na darating talaga sa buhay natin na manghihina tayo, magdadaw tayo sa Panginoon, magsasawa tayo, amen? Pero, hindi mananatili doon, amen? So, kahit mga taong pinili ng Diyos, nagkamali din sila, at may mga consequences naman, yung mga mistakes na nagawa nila. But still, amen? But still, God fulfilled yung promises niya despite sa mga mistakes ni Abraham and Sarah. Amen? So sa atin, we may make mistakes sometimes, pero sa kabila ng Lord, mabuti pa rin siya. I-fulfill pa rin niya yung promise niya sa'yo, kahit na nagkakamali tayo. Kasi yung fulfillment ng promise ni Lord, hindi naman nakabase sa kung gano'n tayo magaling maghantay. Hindi nakabase sa ano yung kaya natin gawin. Kung hindi, nakabase yun sa Kanya mismo. Na siya ay tapat at mananatiling tapat sa Kanyang mga pangako sa bawat isa sa atin. Amen po? Amen. So, kung minsan, tayo rin parang si Abraham and Sarah, nagmamadali, amen, nadadala ng mga takot, mga fears, gumagawa ng sariling paraan, pero mapagpatawad si Lord. Amen. Mapagpatawad si Lord. Tapat siya at laging gagawin niya na maibalik tayo dun sa talagang plano niya para sa bawat isa sa atin. So, wait for the Lord. So, mga sa katabi, wait for the Lord.
Be strong and take heart. And wait for the Lord. Amen. So, kung sino man sa atin yung nag-aantay ng katuparan ng mga promises ni Lord sa buhay natin, alalahanin natin si Abraham and Sarah. Amen. So, nag-antay sila ng 25 years. No? Ako, meron akong naantay parang magpa 5 years na, Lord. Amen. Pero sabi ni Lord, tumutupad ako ng pangako. Amen. At gagawin niya rin yan sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po? So, yung katandaan ni Abraham at yung pagiging barren ni Sarah, no, pwede din natin yan na ihalin tulad na during nung time nila na yun, hindi simple hadlang yun eh, para ma-fulfill yung promise ni Lord. Kasi during that time, imposible na yun eh. Paano pa mangyayari? Amen? Pero pinili nilang maniwala sa Diyos. Amen? Pinili nilang magtiwala sa Panginoon. Amen? So katulad ng katandaan ni Abraham at yung pagkabarren ni Sarah, we can also relate that sa mga sitwasyon natin ngayon. Hindi ko po sinasabing matanda na po kayo, katulad ni Abraham. At hindi ko rin po sinasabing barren kayo, katulad ni Sarah. What I mean is that may mga kanya-kanya tayong barrenness sa buhay natin. Amen? At yung katandaan na sa buhay natin. For example, yung mga huli na moments natin. Alam niyo yung huli na? Yung parang feeling mo, ay wala na to. Yung parang, wala sila lahat nakagraduate na, ako dito pa lang. Yung sabi mga edad namin na 30 plus, parang yung ibang mga classmates namin, nagkaasawa na, nagkaanak na ako, nandito pa lang. Yung mga ganong, yung mga ganong moments. Or even yung mga times na parang sa career, sa relationships, sa mga dreams natin sa buhay, na parang huli na parang tanda ko na para dito sa bagay na to, huwag na lang kaya. Na baka hindi rin naman mag-work, huwag na lang. Amen? Pero, alam niyo po, 100 years old si Abraham nung tinupad ni Lord yung promise sa kanya. Amen? So, kailanman hindi magiging huli kapag si God ang nagsabi. Amen? Kailanman hindi magiging huli kapag si Lord ang nagsabi. Tandaan po natin yan. Next slide po Kuya Francis. Sabi po dyan, ay ito na pala. It's never too late when it's God who made the promise. Amen po. So, God is not bound by time. Nakatulad po na natin. He's not bound by age. No? Kung masyado pa tayong, hindi, masyado kang bata, hindi ko muna ibibigay sa'yo yung promise na yan. Hindi ko muna tutuparin yung promise na yan kasi masyado kang bata. Or hindi rin siya bang sa, masyado ka lang matanda. Amen? Hindi na yan pwede sa'yo. Amen? So, He is not bound by human limitations. Sabi lang, when God makes a promise, hindi nag-a-apply yung usual rules sa Panginoon. Kasi, ang Panginoon natin, He operates in eternal wisdom and sovereign timing. Hindi kagaya ng timing na meron ang bawat isa sa atin. Amen? God's timing is perfect. Hindi predictable. Amen? Most of amen doon. So sabi lang, Abraham was around 100 years old nung pinanganak sino anak niya? Si Isaac. Amen? From a human POV, point of view, amen, masyado na silang matanda. Amen? But God's timeline is not rushed. So hindi namamadali yung timeline ni Lord ng mga fears na meron tayo. At hindi rin siya nadidelay ng mga doubts na meron tayo. Amen? So sabi po dun sa 2 Peter 3:8, with the Lord a day is like 1,000 years, and 1,000 years are like a day. Amen? So, what may feel too late para sa bawat isa sa atin is still right on time sa Panginoon. Amen? And yung denial ni Lord sa mga promises, sa mga answered prayers na inaantay natin, it's not denial. Amen? Sometimes, kaya may delay, is ginagamit ni God yun for us na mag-prepare. It's a preparation for us
while waiting for the fulfillment of the promise. Amen? So dun sa mga nararanasan nating delays, no, dun naman sa delay, marami tayong pwedeng maranasan eh. Hindi lang disappointments, hindi lang rejections, no, hindi lang mistakes or doubts. Marami tayong pwedeng maranasan, but still, amen, faithful pa rin si Lord. Amen. He is working dun sa character na meron tayo. Amen. Kapag nag-aantay ka yung patience natin, di ba? Mas talagang hinuhubog ng Panginoon. Amen. Yung tiwala natin, yung faith natin sa Panginoon. Amen. So sabi nga dun sa, sabi dito, your waiting season is not wasted. God is setting the stage for something greater. Amen. So, God redeems din yung time. So, parang na-share ko na to sa inyo before na if feeling natin may mga wasted season tayo and may mga lost season tayo in life, nandiyan si God who can restore everything na feeling natin na wala na sa atin. Amen. He can redeem time sa bawat isa sa atin. Amen. So, when God makes a promise, He also takes full responsibility for fulfilling it. Amen. So, ang Diyos natin, kapag nangako, nagtitake ng full responsibility na whatever happens, mangyayari ko sa'yo. Amen. So, even if you're in a season of delay, doubt, or disappointment, tandaan niyo lang po yan. His word is not dependent on your age, your past, ano may nangyari sa'yo, your present struggles, gaano pa kalaki yung nasa harapan mo ngayon. Amen. His promises arrive not early, not late, but exactly on time. In His perfect time. Amen. So, ano pa yung mga pwede natin tulad ng kay Sarah and Abraham? Yung mga ano natin, aside dun sa mga huli na moments, is yung mga parang wala ng pag-asa moments. Parang wala ng pag-asa to. Amen? So, si Sarah ay barren. Amen? Ibig sabihin, wala na siyang kakayahang magkaanak. Amen? And sometimes, this is the same type of feeling when many people facing today. So, parang when you're done everything, ginawa mo na lahat, pero parang feeling mo wala pa rin nangyayari. Walang changes, walang progress, walang result, no? Walang babago. Parang hindi talaga, kahit pilitin mo, wala talaga. Parang gano'n. No? So, may mga ganong situations sa life natin, maybe sa mga businesses, failed businesses, amen. Pero, thank God sa The Life Giver Church, lahat ng business nag-flourish. Amen. So, may mga broken relationships, yung mga dreams na parang nilagay ni Lord sa heart mo. Like, for example, sa ministry, amen, or di kaya magsulat ka ng libro, gumawa ka ng kanta, pero dahil life happened, dahil nandito tayo sa mundo, naging busy ka, di mo na natutukan, parang feeling mo ay wala na to, siguro hindi na ito magyayari. Amen. Yung mga ganong moments natin. Pero sabi nga, God is the God of the impossible. Amen. So, He is not intimidated by dead situations. He specializes in resurrection. Nanggaling nga siya sa pagka-dead eh. Diba? And nabuhay si God. Amen. So yung mga kiniconsider natin na dead sa life natin, dead dreams, no? Yung mga dead relationships na feeling natin wala na. Amen. Kayang-kayang, alam mo yun, buhayin ng Panginoon. Amen. So sabi doon, where man sees an ending, God sees a beginning. Amen. Parang sa atin, wala na to, ito na yung huli. Ito na yung end. Last na to, Lord. Last na to, Lord. Last na talaga. Parang aayaw na. Pero si Lord nakikita niya na there is great things na magbubunga at manganganak dun sa dead things ng buhay natin.
na yun. Kasi hindi na, sa science talaga, kahit physically, di ba? Parang wala na talagang, hindi na mabubuhay yung baby dyan, parang gano'n. Pero ginamit ni Lord yun para ipanganak si Isaac. Amen? Luke 1:37, ano pong sabi doon? For nothing will be impossible with God. Madali po itong tandaan, pero mahirap to minsan na talagang panghawakan, na talagang imposible kasi ito eh. Alam niyo po yun, parang naalala ko nga na may times na parang kasi ang hirap talaga. May mga ganong bagay sa buhay na, Lord, parang ang hirap na talaga. Paano ito mangyayari? Amen? Napaka-imposible talaga itong mangyayari. Pero sabi nga, with God, nothing is impossible. Amen? Yung real challenge, wala sa kung kaya bang gawin ni Lord. Ang challenge, kaya mo bang magtiwala pa rin? Kahit na alam mo na kayang gawin ni Lord. Amen? Sometimes, the challenge isn't whether God can, it's whether we will continue to believe even when, number one, we see no signs. Wala kang nakikita ang sign na, ay nagbago na, ay nandito na, ay nangyari na, ay mangyayari na, ay darating na. Will you still continue to believe even when you feel no progress? Pakiramdam ko walang nagbabago, feeling ko talagang wala na, no? Or when we hear no clear answers. Kapag wala kang narinig na talagang sagot si Lord. Amen? Sometimes yung doubts, kaya tayo minsan nanghihina in trusting the Lord, mas nagpo-focus doon tayo doon sa ano yung nakikita natin, ano yung nararamdaman natin, ano yung naririnig natin. Yung mga senses na meron tayo. Kaya nga po sabi, do not focus on your feelings. Amen? Focus on your faith sa Panginoon. Sa Panginoon ka lang magtitiwala. Amen po? So, sabi doon, he hope against hope eh. Doon sa Romans 4:18. He chose to believe not because of what he saw, but because who made the promise. So sa buhay natin, choose to believe not what, kung ano yung nakikita natin, but kung sino yung nangako sa atin. Amen? Amen. Next slide po. Dun po tayo sa number 2. Dun sa verse 19 po yan, don't focus on your limitations. Kasi sabi dun sa Romans 4:19, without weakening in his faith, he faced the fact that his body was as good as dead since he was about 100 years old. And that Sarah's womb was also dead. Kahit na nasa harapan na, nakikita na, amen, ni Abraham, yung limitation na meron sila, nanampalataya pa rin si Abraham. So, ibig sabihin lang nun, si Abraham, shift niya yung focus niya dun sa kung anong nakikita niya, dun sa wala sila, dun sa lack na meron sila, towards dun sa kung sino si God sa buhay nila. Amen po? So, in-acknowledge ni Abraham na matanda na sila. Amen? Pero hindi rin siya nanatili dun sa katotohanan na matanda na sila. Tama po? Pero, he looked to God who is able. Amen? Yung faith natin, hindi yan sinasabi na maging bulag ka sa katotohanan. Kundi yung faith natin, sinasabi, magtiwala ka kahit na hindi mo pa nakikita. Amen? Kasi totoo naman tao lang din naman tayo, yung mga senses tayo, nararamdaman, nakikita, nararanasan, naririnig. Pero, meron tayong choice Amen? And that is to shift yung focus natin dun sa wala sa atin, dun sa kung anong meron si God sa buhay natin. Amen? Sabi nga dun sa quote, don't tell God how big your mountain is. Tell your mountain how big your God is. Amen? So, nalala niyo yung turo ni Pastor Joy na God is greater. Amen? Palagi lang natin yung kinakanta dito, pero kapag talagang hinimahin mo yung God is greater, mas malaki si Lord dito, mas malaki si Lord dito, mas malaki si Lord dito. Amen? Nagkakaroon ng
na umuusbong yung faith and yung hope natin na whatever it is na nasa harapan ko ngayon, mas malaki siguro dito. Amen? Mas malaki yung Diyos na meron ako dito. Mas mayaman si Lord. Kaya sa sitwasyon na to, na meron ako. Amen? So, may we all have that faith na palaging nakatingin hindi sa kakulangan, kundi dun sa kayang gawin ni Lord. Amen? Hindi titig sa kakulangan, kundi sa kanyang kakayahan. Amen? Wag sa kakulangan, kundi sa kung anong kakayahan ni Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po? Amen. Ayun. So, shift your focus from, meron po dito, what I lack to who God is. Amen. So, kasi pag nag-focus ka dun sa sitwasyon na meron tayo, I'm not speaking it para sa inyo, para sa sarili ko dito. Dahil niwala mo na talagang si Lord is talagang nangungusap sa bawat isa sa atin. Amen po, na when you start focusing dun sa kakulangan na meron ka, dun sa kung anong meron ka ngayon, mag-start kang mag-worry. Kasi kulang ako nito eh. Wala akong ito. Paano na to? Amen? Sometimes, we feel small and incapable. Dahil ako lang to, di ko kaya to. Amen? Wala ako nito eh. We doubt if anything will ever change. Mangyayari pa ba? Magbabago pa ba yung sitwasyon na meron ako? Amen? Kasi nakita ko nangyari din sa kanila eh. Baka mangyari din sa akin. Diba? May mga ganong pagkakataon na may narinig ka, tapos nangyari sa kanila, baka mangyari din sa akin to. Amen? No? We limit what we believe God can do when we focus dun sa kung anong wala sa atin. When we focus dun sa mga sitwasyon ng buhay natin. But when we focus on the promise, nare-remind tayo na faithful si Lord. Amen? We find strength even when we feel weak. Kahit na feeling natin pagod na tayo, pero pag nag-focus ka, sino yung Diyos na meron ka? Ay, talaga naman. Dinaig mo pa uminom ng kape. Amen? Nagkakaroon tayo ng strength kasi nakikita natin na yung strength natin nanggagaling sa Panginoon. Amen? Kahit na nakakapagod yung buhay na to, talagang malakas si Lord. Dahil nasa akin si Lord, malakas tayo. Amen po? We gain hope even when the situation seems hopeless. So parang kahit na wala nang pag-asa yung sitwasyon, buhay pa rin yung pag-asa natin na mababago yung sitwasyon na meron tayo. Amen? And we believe not based on our ability, but dun sa power ni Lord. Amen? Our ability is limited, but si Lord, unlimited siya. Amen? So wala imposible sa Kanya. So let's live by faith and not by sight. Amen po? Hebrews 10:23 says, let us hold unswervingly to the hope we profess, for He who promised is faithful. Sabihin nga, faithful si Lord. Faithful si Lord. Faithful siya noon. Faithful siya noon. Faithful siya ngayon. Faithful siya ngayon. Mananatili siyang faithful sa masusunod na panahon. Amen? Amen. So, we may be facing yung mga sakit, ang manyan, yung mga tumutubo daw ng sakit, mga ganyan, no? Financial struggle, talagang grabe talaga ang mundo ngayon. Parang yung mga utang natin, di na naubos-ubos, di na natapos-tapos, no? Di na naubos yung babayaran, no? Or we may have yung mga prayer request na parang, Lord, ang tagal na. Meron ako yun eh, sa Google Sheet, nakaganda yung prayers ko, tapos kailan binigay ni Lord. Pero parang, Lord, parang ang dami kong wala, pero still, the Lord is faithful to fulfill this promise. So, amen po. So, ayun. And dito, na-remind ako ni Lord na kung si Abraham, hindi siya tumingin dun sa physical limitations na meron sila, but mas nagtiwala siya sa Panginoon, sa kung anong kayang gawin ng Panginoon. It just shows na you can choose what you want to see. You can choose what you want to see. Amen? Kasi kung gano'n ang anong sitwasyon mo, at pipiliin mo pa na gano'n yung i-declare mo sa buhay mo, na ito na naman. No? Instead of
kahit ganito itong mangyayari sa buhay ko, I will, face this battle and I will come triumphant sa kabila ng battle na ito na pinagdadaanan natin. Amen? So, you choose what you want to see. So, speak what you want to see. Amen? Si God nga, di ba? Yung create na yung creation, parang hindi naman sa ang dilim. Dumilim pa. Hindi naman, di ba? Sabi niya, magliwanag. Kasi nga madilim. Amen? So, kung sa atin, ubus na yung pera natin sa bangko, magkakaroon na naman. May parating na biyaya ang Panginoon. Amen? So, kung ngayon pa, masama ng pakiramdam ko. Hindi, malakas na ako. By His stripes, I am healed. Amen? So, you choose what you want to see. Amen? So, choose to fix your eyes on the promise keeper. Because like Abraham, sabi dyan, you'll find strength not by having all the answers, but by trusting the one who does. Sometimes, yung strength, hindi nanggagaling kapag alam mo na yung lahat ng bagay. Paano ba masusolusyonan? Kailan ba masusolusyonan? Saan ba tayo kukuha? Bakit ba nangyayari ito? But sometimes, you'll find strength sa pagtitiwala lang na ang Diyos ang may hawak ng lahat. Na ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay. Na ang Diyos alam kung hanggang kailan lang tayo dito sa sitwasyon na to. Alam ng Diyos kung kailan mas prepared na tayo, mas magiging blessing yung inaantay natin kapag binigay niya natin sa atin. Amen po? So, yun po. Sabi dito, kung ang pananampalataya natin nakadepende lang sa kung ano yung nakikita, madali tayong susuko. Baka wala nang nandito sa church na yun. Amen? Pero ang tunay na pananampalataya, lumalaban kahit walang kasiguraduhan. Amen? Laban! Laban lang sa buhay. Amen? So, gaya ni Abraham at Sarah, kapag pinanghawakan natin yung pangako ng Diyos, kahit sa gitna ng kawalan natin sa buhay, ikaw mismo yung magiging patunay na tapat si Lord sa mga pangako. Amen po? Amen. Yan, malapit na. Strengthen your faith and give God glory. Kasi ito yung ginawa ni Abraham doon eh. Amen? Nung nagdantay siya ng promise ni God. Sabi doon, strengthen your faith and give God glory. So parang, napakwestiyon ako, paano ba natin na-strengthen yung faith na meron tayo? Ano bang itsura nung na-strengthen, nag-grow stronger yung faith mo, at saka anong itsura nung nagbibigay ka ng glory sa Panginoon? Amen? So sabi dun sa Romans 4:20, yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith. Amen? And gave glory to God. Amen? Ibig sabihin na hindi Abraham didn't doubt. Instead, his faith grew stronger and he gave glory to God. Amen? To strengthen your faith means you actively build it up. Parang muscle. Exercise. Pinapalakas. Amen? Especially when you feel weak, tired, or discouraged. Number 1, konti lang yung ibibigay ko sa inyo. Kasi baka wala na tayo. Feed your faith with God's Word. Kasi nai-strengthen daw ang faith natin when we hear and hear yung Word ni God. Amen? Sabi dyan, faith comes by hearing and hearing by the Word of God. May iba na, by hearing and hearing the Word of Christ. Amen? Kaya, let's feed yung mind natin, yung sarili natin ng Word ni God. Amen? Through reading our Bible. Amen? So, just like physical muscles need food to grow, faith needs the Word of God. Amen? So the more you know God's promises, the more confidence you'll have in His character. Kapag mas nakikilala mo at mas nalalaman mo kung ano yung mga pangako ni Lord, mas nagkakaroon ka ng confidence na kayang-kayang gawin ni Lord to. Amen? Kayang-kayang gawin ni Lord kung ano yung pinangako niya sa akin. Amen? And then, sabi dito, to strengthen your faith is also to worship while you wait. Kasi sabi dun, He gave glory to God eh. Diba? Anong itsura
nagbibigay ka ng glory sa Panginoon. Mag-worship ka sa Panginoon. Amen? Sabi naman, but was strengthened in his faith and gave glory to God. While waiting, instead na mag-complain tayo ng mag-complain sa Panginoon or mag-doubt tayo sa Panginoon, no? Give glory to God. Amen? That means, praise God in advance. Ngayon pa lang pasalamatan mo na si Lord. Amen? Ngayon pa lang magpasalamat ka na. Amen? Even before seeing the fulfillment of promise. Bakit importante ito? Bakit napaka-powerful ng worship na meron tayo sa Panginoon? Sabi dyan, because giving glory to God in the middle of the wait is a declaration of trust. Amen. You're in that position of resting and trusting na si Lord na ang bahala sa lahat. Amen. So, sabi dito, praise is a form of spiritual warfare. Kaya nga, yung worship natin is also a weapon. Hindi lang siya basta kanta, hindi lang siya basta tutugtog ka dito, kakantahin mo ng buo yung mga lyrics. Hindi. Worship is more than that. Amen? It's a weapon para sa atin, para sa mga pinagdadaanan natin sa buhay. Amen? So, real talk. Amen? Anyone can praise God after the breakthrough. Tama ba? But it takes strong faith to praise God bago pa mangyari yung breakthrough. Iba yung nag-worship ka after nung maranasan yung breakthrough, pero mas iba yung nag-worship ka habang inaantay mo at habang hindi pa nangyayari yung breakthrough sa buhay mo. Amen? And yun yung ginawa ni Abraham. He gave glory to God. Hindi yun na hinintay na dumating si Isaac bago siya nag-worship or nagbigay ng glory sa Panginoon. He gave glory to God even before Isaac came. Amen? Kahit kahit in the making pa lang si Isaac, amen, nagbigay na ng glory sa God. So, if you're in a season of waiting, remember, strengthen your faith by holding on to the promises of God and give God glory as if the answer is already here. Amen? Because when you do, you're not just waiting, you're worshiping the Lord. Amen? So that's the kind of faith that pleases God, sabi ng Lord. And last is, so surround yourself with people of faith. Amen? Salamat po sa bawat isang naririto sa lugar na to. Salamat po sa inyo. Kasi sa mga testimonies nyo, mas nagiging matatag at mas nag-grow yung faith ng bawat isa sa atin. Salamat po sa mga prayers nyo sa bawat isa sa atin. Salamat po sa mga ngiti nyo, sa pagtapik nyo, sa pagtuturo, pagtutuwid nyo. Blessing po kayo ni Lord sa bawat isa sa atin. Amen po. Sabi sa verse 13, encourage one another daily. Alam niyo po, the people around you can either strengthen or weaken your faith. Amen. So choose or surround yourself with people who speak life. Amen. Who remind you of God's promises and who pray for you. Amen. Through these people, mas nai-strengthen yung faith ng bawat isa sa atin. Amen po. So, join the Bible study group or small group. Meron po kami mga life groups sa Life Rock. Meron din po tayong mga ministries dito sa church at meron tayong mga Bible studies. Every Tuesday po, taga-announce na. Ayan mga Bible studies po natin. Amen. Or share your struggles with faithful friends. Amen. And stay away from negative or doubtful voices. Amen. And lastly po, ito po yung pinaka-favorite ko sa lahat. Be fully convinced of God's power and promises. Parang, pag sabing be fully convinced, anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin na be fully convinced? Be fully persuaded. Amen? Dun sa mga promises and sa mga pangako mo. Amen? Being fully convinced means having a deep, settled confidence that God will do what He said no matter what circumstances say.
Amen. Sigurado ka na gagawin to ni Lord. Amen. Malaking yung tiwala mo sa Panginoon. Tiwala ka. Amen. Nagagawin to ng Panginoon. Amen. But how does a person get to that level of faith? Number one, kilalanin mo kung sino yung Diyos mo. Amen. So know who God is. Asa na ba? Wait lang. Wait lang pala. Ayun, number one, know who God is. Kasi diba, you can fully trust someone you don't really know. Hindi ka naman magtitiwala sa isang tao na hindi mo naman kilala. Amen. Kaya marami tayong trust issues no? Kilalanin mo muna. Amen. Kilalanin mo si God. Sino ba si God sa buhay mo? Sino ba itong Diyos na nangako na kung ano yung mga promises niya, tutuparin niya. Amen. Those who know your name trust in you. Sabi sa Psalms 9:10. Amen. Adam believed God because he had relationship with Him. At ang bawat isa sa atin, mayroong relasyon sa ating Panginoon. Amen. So, the more you know God's character, na ang Diyos ay tapat, amen, ang Diyos ay mapagmahal, ano pang alam niyo sa Panginoon? Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, hindi siya nagbabago, amen, the more convinced you become na talagang trusted si Lord. Amen. It's better to trust in the Lord than to trust in men. Nabasa ko yun sa MX3 na nasasakyan. Amen. Faith starts with relationship. Amen. Magtitiwala ka kapag kilala mo na talaga. Paano mo matuloy na makikilala yung tao? Amen. Dun sa relationship, hindi lang siya basta tinanggap mo si Jesus. Amen. Kilalanin mo. Give time, quality time sa Panginoon. Amen. And keep going back to God's Word. Yung sinabi natin kanina. Faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Amen. Yung Bible, hindi lang siya record ng mga promises of God. Kundi, God's Word is a record of promises fulfilled. Amen. Hindi lang basta record ng mga pangako ni Lord, pero record yan ng mga fulfilled promises ng Panginoon. So, balikan natin yun. Amen? Yung mga pangako na, yung mga fulfilled promises na meron si God sa Bible. Amen? Amen. Ayan. And then, recall what God has already done. Alalahanin mo ano na yung nagawa ni Lord sa'yo. Amen. Asan ka na ngayon? Malayo na, pero malayo pa. Tama ba? Baliktad. Malayo pa, pero malayo na. Amen. Katulad kung sinabi ko po sa inyo kanina, talagang kung titignan ko, parang kung sa amin, hindi talaga namin kakayanin yun eh. Yung nasa 30,000 every chemo, yung operation na 100,000 plus, amen. Yung strength, na binibigay kay mama every chemo. Kaya nagtataka yung mga doctors doon yung mga nakakasama namin eh. Iba yung strength na nanggagaling sa Panginoon. At iba din yung faith na nagagawa. Yung faith natin na talagang fully trusted, na fully convinced dun sa promise and sa power ni Lord sa buhay natin. Sabi dito, sometimes the best way to build faith is to look backward. Kasi gusto mo nakikita. Amen. Ang galing ni Lord dun. Grabe na pagtagumpayan ko yun dahil sa Panginoon. Nagawa ko yun dahil sa Panginoon. Lumakas ako dahil sa Panginoon. Grabe yung napagdaanan ko nung taon na yun. Nung week na yun, grabe Napaka-down ko nung time na yun. Pero dahil tapat si Lord, andito pa rin tayo ngayon. Nakakatayo pa rin. Amen? Nakakapaglingkod pa rin sa Panginoon. Nakakapunta pa rin ng church. Amen? Malakas pa din. Amen? So, salamat sa Panginoon. Recall what God has already done. Amen? Sa buhay ng bawat isa sa atin. And, na-remind din ako dito na kaya gawin ulit ni Lord kung ano yung ginawa niya dati. Amen? Pinakita na sa'yo ni Lord kung ano yung kaya niyang gawin dati. Ipapakita niya ulit sa iyo.
kung ano yung kaya niyang gawin. Amen. At sa mga susunod pang mga araw. Amen. Hindi naman si Lord nalimitahan ng kung ano lang yung kaya niyang gawin dati. Amen. Kaya niya pa rin gawin yan ngayon. Kaya niya pa rin mag-provide sa atin kahit gaano pa kalaki. Kaya niya pa rin magbigay. Amen. Kaya niya pa rin mag-restore. Kaya pa rin niya mag-provide sa bawat isa sa atin. Kaya niya pa rin magpalakas, magpagaling sa bawat isa sa atin. Amen. And lastly is, hindi pa pala, surrender the need to understand everything. Kasi bilang mga tao, parang gusto natin, alam natin lahat eh. Lord, kailan mo ba ito ibibigay? Diba? Kailan ba ito mangyayari? Proverbs 3:5, ano pong sabi? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Amen. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your paths straight. Amen. You won't always understand how or kung kailan mag-move si Lord sa buhay natin. Amen. Pero maniwala ka, nakikilos ang Panginoon. Amen. Being fully convinced is not having all the answers, but it's trusting the one who does. Amen. Alam ni Lord kailan niya ibibigay. Alam ni Lord kung kailan, kung saan, kung paano, kung sino ang gagamitin niya para sa bawat isa sa atin. And choose to trust daily. Ang pagtitiwala hindi lang isang beses ginagawa. Every day. Ang pagpili, every day din. Amen. Ang paggawa ng desisyon, every day din. We walk by faith and not by sight. Amen. So being fully convinced is a daily decision na gagawin natin. And today, I choose to be fully convinced na kung anong pinangako ni Lord, mangyayari ka. Amen. 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 So, last na lang po is, the same God who promised is the same God who fulfills. If God said it, He will do it. Amen. He said, and we believe, and He do it. Amen. So when God makes a promise, He backs it up with His power. Kung mayroong promise si Lord, amen, kaakibat nun yung kapangyarihan na meron siya, yung katapatan na meron siya, yung perfect timing na meron siya. Amen. Hindi siya katulad ng tao na nagbabago yung isip. Ay, wag na lang pala. Hindi siya nakakalimot. Amen. Hindi nagbabago ang isip, hindi nakakalimot, hindi nagfe-fail na ibigay at gawin kung ano yung pinangako niya. Yun yung Diyos na nangako sa bawat isa sa atin. Amen. Yun yung Diyos na nagsabi sa iyo, I will provide for you. Amen. What He says, He will surely do. Amen. Si Abraham, di naman niya nakita yung result right away eh. Diba? Yung promise. He waited for years. And alam mo yung bawat isa sa atin, hindi ko alam baka 30 years na kayong nag-aantay. Amen. 5 years, 2 years, months, 10 years. Amen. Hanggang sa tumanda na, mas tumaba pa, mas sumeksi, mas gumanda. Amen. Nagbago yung sitwasyon, yung paligid, yung itsura natin, no? It may be impossible, but hold on. Amen. Si Abraham, he held on to the promise ni God. No? In the end, God did exactly kung ano yung promise na kay Abraham. Amen. So you might still be waiting for healing. Amen. You might be still waiting sa provision ni Lord. You might be still waiting sa directions ni Lord sa'yo. Amen. You might still be waiting sa restoration na pinagpipray mo. Amen. But if God said it, you can rest assured na hindi empty yung promises niya. Amen. His word never returns void. Di pwedeng hindi mangyari kung ano yung sinabi ng Panginoon. Amen.
So while you wait, strengthen your faith, keep praising God, and stay fully convinced. Amen? Because when God promises, God performs, not because we are faithful, but because He is faithful. Amen po? So, don't give up. Amen? Huwag kang sumukok, kapatid. Keep believing. Amen? Your miracle or your breakthrough is not a matter of if, it's a matter of when. Kailan. Hindi mangyayari ba? Paano kung hindi kailan. Mangyayari. Your breakthrough is not a matter of how, paano, kung hindi kung who, sino. Yun na nga po. Amen po. So let's all stand up. Hallelujah. Let's all give God the glory this morning. Salamat po, Panginoon. Napakabuti mo po sa bawat isa sa amin. Napakamakapangyarihan mo po, O Diyos, sa lahat ng bagay, Panginoon. Ikaw ay tapat, Lord God, sa buhay po ng bawat isa sa amin. Hallelujah. Salamat po, Father God, na nananatili ka pong tapat sa bawat isa sa amin. You're faithful then, you're faithful now, you're faithful always, Panginoon. Hallelujah. And Lord, this morning, Father God, hallelujah, Jesus. Thank you for your promise. Thank you for fulfilled promises, Panginoon, na ibinigay mo na sa bawat isa sa amin, Father God. Lord, thank you that you are a promise keeper. Hindi ka lang nagbigay ng promise, kundi tinutupad mo pa po, Panginoon, yung mga promises mo sa bawat isa sa amin, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa mga promises mo, sa goodness mo, Father God. Salamat po na hindi ka po nagbabago sa bawat isa sa amin, O Diyos. Ano man po yung mga struggles, waiting seasons, doubts namin, mga moments namin in life right now, Father God. Lord, thank you for reminding us na you are faithful, Panginoon, and when you promise, you fulfill kung ano yung promise mo sa bawat isa sa amin. Lord, we pray, even if we don't see the answer yet, we know that you are working behind the scenes. You are still working and never ka pong napagod. Hindi ka pong nakalimot, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Strengthen our faith, God, when we feel weak, Panginoon. Teach us to wait with trust. Turuan mo kami, Panginoon, na maghantay ng may kagalakan, Panginoon, ng may pananampalataya, Panginoon, ng may pagtitiwala. And to worship, even if it's hard, sometimes, or even most of the time, Panginoon, hindi po madaling magpuri, Father God, lalo na kapag mabibigat yung dinadala namin. Pero salamat po, hindi naman po namin ito dinadala mag-isa. Palagi ka pong nandyan para sa amin. Palagi ka pong nandyan para alalayan ang bawat isa sa amin. Para buhatin yung bawat isa sa amin sa panahong nahihirapan kami, Panginoon. Salamat po na lagi ka nandyan kapag nalulungkot kami. Ikaw po yung nagbibigay ng comfort sa amin. Salamat po, ikaw yung yumayakap sa amin. Ikaw yung nagpapalakas sa amin sa mga panahong nanghihina po yung bawat isa sa amin, Father God. And Lord, we surrender every fear into your name. We surrender every doubts in your name, Father God. And we surrender every delay sa Panginoon. Hallelujah. Lord, we choose to believe not in what we see, but in who you are sa buhay ng bawat isa sa amin. Because you are faithful and you always finish kung ano po yung sinimulan mo sa bawat isa sa amin. We give you all the glory, Lord, all the honor, all the highest praise. This all we ask in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen.
Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa napakagandang mensahe mo. Tunay nga, Panginoon, na binigyan mo muli kami ng panibagong mensahe. A reminder, Panginoon, na tapat ka sa iyong mga pangako. And we will be fully convinced, Panginoon, na kapag nangako ka, you will fulfill it. And we will sing worship song to you. We will honor you and we give you thanks. Hallelujah. Salamat, salamat. Sa buhay ko'y lagi mong laan. Nais ko na sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pumili ka sa akin, itaas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Ilipas ang kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, dakilan mo di mapapantayan. Minsan pa, walang hanggang katapatan mo, O Diyos, sa buhay ng bawat isa. Sa buhay ko'y lagi mong laan. Kahit ko nasa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Itaas sa akin, itaas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Ilipas ang kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo di mapapantayan. Pumili ka sa akin, itaas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Ilipas ang kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, dakilan mo di mapapantayan. Kasi sa'yo ang papurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Kasi sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Kasi sa'yo ang papurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Kasi sa'yo
Salamat po, Panginoon. Salamat sa mga pangakong ginawa mo na, O Diyos. At maraming salamat pa, Panginoon, sa mga pangakong gagawin mo sa buhay ng bawat isa, O Diyos. Salamat for reminding us always, O God. Maraming salamat sa pagpapaalala. May it be a situation, Panginoon. May it be a word directly coming from you, O Jesus. Salamat, Panginoon, for it strengthens us, Panginoon. Standing on your promises, O Jesus. Patuloy po kaming tatayo, patuloy po kaming lalakad, patuloy po kaming magsiserve, Panginoon, for your kingdom, O Jesus. We will continue to honor you and we give you praise. In Jesus' name. Amen. Kanta po tayo ng isang masayang awitin. May ganap, may saya at may tuwa sa Pilipinas. Hallelujah! the Holy